Mo, it took so many years for his father to be ousted from power. Napaka-pasensyoso ng Pilipino. Pero ngayon, because of social media, because of technology, napapabilis. And he might succumb. Ito ang babala ni Attorney Jing Paras sa Marcos administration kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Saad ni Paras na political advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi malayong magkatotoo ang prediksyon ng dating presidente kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Pangulong Duterte, baka susunod ka doon sa tatay mo na was driven away to Hawaii. Sa tagal niya sa politika, ngayon lang daw ulit nakita ni Paras ang malaking pagkadiskontento ng publiko sa gobyerno. Mababasa raw ito sa komento ng netizens sa social media na mabilis mag-viral. Malayo sa panahon noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ni Marcos Jr., kung saan walang internet at mabagal din ang pagkalat ng impormasyon, kaya nagtiis na matagal ang mga Pilipino. Isa raw ngayon sa matunog na tanong kay Marcos Jr. ay kung totoo bang gumagamit ito ng illegal na droga. Lalo na't may mga dokumentong nag-viral sa social media na nasasabing target ito noon ng isang anti-drug operation. So, ang point ko lang is to save this nation, Mr. President, kasi nagpipilit kang tumakbong presidente, pinaunlakan ka ng taong bayan, is magpa-drug test po kayo. May malaking bilang rin daw ng mga Pinoy, ani Paras, na tutol sa sobrang pagkiling ni Marcos Jr. sa Estados Unidos at nagagamit raw ang Pilipinas sa proxy war ng US kontra China sa isyu ng pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Samantala, nakikita naman ni Paras bilang dating political advisor na may hawak na ala si FPRRD laban kay Jr. Lalo na't si Duterte ang pinakaunang nagbanggit na bangag ang kasalukuyang Pangulo. President Duterte is not a pushover. President Duterte, naghahanap ng proper timing yan. Sabi nga niya, nung mga hindi pa hinog. Sunod-sunod ngayon na maisog rally sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga rally na ito, sinasabi ni Duterte ang mga pagkontra niya sa mga pulisiya ng kasalukuyang administrasyon, lalo na sa charter change o Chacha, sa ilalim ng kontrobersyal na People's Initiative. Saad ni Duterte, term extension ang totoong sadya dito at hindi ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Pero siya mismo nakukumbinsi na kasi lumalabas na siya. Lumalabas na siya. Siya nga nagsabi na bangag ito si Marcos Jr. Kapag wala rong malinaw na tugon sa tanong ng publiko, tiyakan ni Paras na titindig ang mga Pilipino. Dahil sa taong bayan nagmula ang kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan. At nasa taong bayan rin ang kapangyarihan para ito'y bawiin. This might catch fire in the soonest possible time. Yun ang magiging problema with Duterte as the rallying point, lalong mapapabilis yung if it happened to ERAP, it almost happened to GMA. It happened to Ferdinand Marcos Sr. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.